Magandang good evening po sa inyo. Ano bang araw ngayon? Martes pa lamang. Pero feeling ko, Huwebes na. Martes pa lamang ngayon. Feeling ko Huwebes na. It's the 5th day of the month of August. Ito si Brother June Banaag and I welcome you to Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Kaninang umaga ay nagtungo tayo sa ating nephro specialist, sa ating nephrologist. Pakonsulta, paglabas natin sa clinic, marami tayong nakilala ng mga nakikinig sa programang Dr. Love at mga nanonood ng face-to-face. Maraming salamat po sa inyo. Nagpupuyat daw sila hanggang 10 o'clock in the evening sa pakikinig sa atin. Salamat po. Napakalaking karangalan po na makasama namin kayo, no, sa ating programa. Sabi ni producer ko ni Jake, kumusta raw ang check-up sa pagtaas ng ang ganda ng grades ko. Tumataas. Ang taas ng grade ng creatinine ko. Pero ganyan talaga eh. When you reach the age of 70, magsisimula na yan. Kumbaga sa makina, marami nang bumibigay-bigay, kailangan ng maintenance and everything. Thank you for asking, Jake. Medyo okay naman daw, pasado na, controlled ang sugar, controlled ang creatinine. Kailangan lang ay patuloy ang maintenance and change of lifestyle when it comes to food. Ayan. Sabi ko, Doc, may nagregalo sa akin ng 2 slice ng imported galing sa Amerika na steak. Paano gagawin ko? Sabi niya, wag mo nang kainin at wag mong tingnan. Sabi ko, yung lamb. Okay lang ba yung lamb? Hindi po pwede. Red meat yan eh. Kalaban yan. Creatinine. Tataas ang creatinine dyan. So, in other words, sa mga darating na araw, ang mga katabi ko sa dining table ay magkakainan ng steak. Samantalang ako, iinom na lang ako ng kape. Black coffee. Dahil bawal din sugar, di ba? Ano ba yan? Tapos may offer maganda yung offer ni Tita Laila Chicadora. 50 pesos lang daw ang kilo ng mangga na kalabaw at saka piko. Ang piko na mangga, ito yung medyo makapal lang konti ang balat niyan kumpara sa ibang mangga, pero napakatamis niyan. Yan ang hinahanap ng nanay ko nung araw, piko na mangga. And meron pang mangga na pahutan. Ewan ko kung alam mo yun, Jake. Masyado kang bata para malaman mo yan. Manggang pahutan ay maliit lang na mangga na ganun, Maliit lang siya, pero very sweet. At ang nipis-nipis ng balat niya. Oo, yan ang binibili ng nanay ko nung araw. Sa amin kasi, pag kumakain kami ng mangga, mamimili ka. Either isang pisngi lang, or 2 buto. Ganun kami. Ay nako, pag napag-uusapan natin memories ng ating mga magulang, hindi ho ba? Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM, sa Davao sa 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 True FM's Dream Radio or MOC, at 107.9 Kaboses Radio sa Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 at sa Signal Television sa satellite. Siyempre, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po at True Network PH. At True Network PH. Ay batiin natin at matagal ko nang hindi nakakamusta ang aking anak si Mina Ferrer. Good evening and I hope everything is fine with you and your mom.
si Mina Ferrer. Ang feelings ko. Alright, pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes, 5 ng buwan ng Agosto. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 5 ng buwan ng Agosto. Alam po ba ninyo na itong araw na ito ay pinagdiriwang po ng simbahang Katoliko ang Miracle of Our Lady of the Snows. Miracle of Our Lady of the Snows. Ang kasaysayan po niyan, di umano, sang-ayon sa history, ay noong mga unang panahon daw, noong panahon ni Pope Liberius, no? Isang gabi, itong si Pope Liberius and one of the Roman patricians ay nagkaroon po ng kaparehong panaginip na sila ay inatasan ng Mahal na Birhen to erect a church, magtayo ng simbahan sa isang place na matatagpuan nila sa Roma, in one of the hills in Rome. There are seven hills actually in Rome. Matatagpuan nila sa isa sa mga hills na yan ay snow, niebe. Pero imposible na magkaroon ng niebe, Jake, noong mga panahon ni Pope Liberius dahil nang mapanag-inipan niya ang Mahal na Birhen, Our Lady of the Snows kung tawagin, na inaatasan siya na magpatayo ng isang simbahan na malaki in honor of the Blessed Mother. Saan namin itatayo ang simbahan, ang sabi niya? Ang sagot ng Mahal na Birhen sa kanya, in one of the 7 hills in Rome, makikita mo na mayroong snow o niebe. And it was summer. Alam mo yung summer sa road, napakainit. Pero may niebe, may snow. And lumabas itong si Pope Liberius at natagpuan doon sa hill na punong-puno ng snow. So doon sila nagpatayo ng isang simbahan na kung tawagin ngayon ay Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore. Diyan nakalagay ang icon ng Romanus Salus Romanus, if I'm not mistaken. Yung image ng Mahal na Birhen na icon na dinadalaw ng mga Santo Papa bago umalis ng Roma o ng Vatican City. Dadaan sila doon para magdasal, magtutungo sa kanilang mission. Pagbalik nila, babalik yan doon sa simbahan na yun ng Santa Maria Maggiore para magpasalamat. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang dedication of Saint Mary Major Basilica in Rome. Ngayon po natin ipinagdiriwang ang dedication nitong Santa Maria Maggiore na Mother Church ng mga Basilica Minore, no? All over the world. Yan. So, yan po ay napakalaking karangalan na mapasyal kami roon. Anong makikita natin sa Santa Maria Maggiore? Matatagpuan po natin doon ang crib, bahagi ng crib ng ating Panginoon na natagpuan ni Santa Elena sa Bethlehem at ito ay kanyang kinuha at dinala sa Roma, no?
At doon po napalagay yung bahagi ng crib na yan sa Santa Maria Maggiore. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Mateo, talata 22 hanggang 36. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos siyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manlangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may dumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sumagot siya. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ko dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay dumakat si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ko," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng mga may sakit sa buong lupaing yun. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. May isang phrase lang, kapatid, na tumimo sa aking isipan at siguro ngayong gabi ay magandang pag-isipan po natin at pagnilayan natin habang tayo nakahiga sa kama, naghahanda na para mamahinga. Kung meron man tayo mga kinatatakutan, bagay na pinag-aalala sa buhay na ito, isang salita ng Panginoon at nais kong iwanan sa inyo. Ang wika ni Jesus sa mga taong natatakot nung gabing yun sapagkat ang kanilang bangka ay maaaring lumubog sa lakas ng hangin at alon. Ang wika ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Napakasarap pagnilayan ng mabuting balita ngayong gabi. Yung sabi ng Panginoon, "Huwag kayo matakot. Ako ito." Parang ano na yung assurance ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. You will be safe with me. Kaya lumubog si Pedro sa kanyang paglakad sa tubig, sa Sea of Galilee, ay sapagkat nagduda siya. Nawalan siya ng tiwala sa Panginoon.
Kaya unti-unti siyang lumubog. At ang sabi ng Panginoon, "O man of little faith," sabi niya, "napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nagduda? Bakit ka nagdalawang loob?" So pag nilayan po natin yan ngayong gabi, kapatid. 8:51 ang tumpak na oras at syempre ito sa bahaging ito ng ating programa, makakakuha na naman tayo ng aral sa buhay sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hangos sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po rito ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM and True TV. Kung nais po ninyo magkomento sa inyong mapapanood ngayon, padala po lamang ninyo sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang bagong episode na pinamagatang Sukong-Suko at Sukang-Suka. Narito. O eto naman ang nanay na nagrereklamo, Norma, humarap ka na! Ayan, at eto naman ang inirereklamong anak, Nene, humarap ka na! Okay, yung magnanay, eto. Magkasama kayo sa bahay, di ba? Apo. Oo, magkasama sa bahay sa ngayon. So, pinaghiwalay mo na yung mag-asawa. Kasal kayo. Kasal. Aba. Okay, naku. Parang meron na, bakit kayo parehong umiiyak? Nagigil ako dito eh. Bakit? Marami na sa kasalanan sa akin na pangako hanggang sa hindi na kami makaintindihan na dalawa. Pagkatapos, gusto ko na sila palisin ng bahay. Kasi may karapatan naman ako talaga dyan dahil matanda na sila, may apo na ko doon. Maghiwalay na kami para wala nang chika-chika pa. At saka Tama. bukod pa doon, ihiwalay na rin sila. Pinahiwalay ko na. Madalas nga, magmumurahan silang dala mag-asawa, pipigilan ko yung lalaki, mumurahin ako na ganyan niya ko, na ang sama, di ba? Parang nangingilabot ako na hindi naman siya galing sa akin. Inasawa niya ng anak ko, pati ako idadamay sa galit nila na walang kakwenta. Kaya nagpasyan ako na maghiwalay sila. Sinong may-ari ng bahay? Ako po. Tapos ikaw pa yung minumura ng Ako manugang pang mo. manugang na minumura. Ang nangyari sa kanya, nakipagkita pa rin nga lihim na wala ako. Na pinapakyat pa sa bahay, may anak sa nga may sakit nga galing sa hindi na maintindihan. Kaya nagsusumbong sa akin, kaya sama-sama loob ko, ma'am. Para hindi ko na malaman kung ano gagawin ko. Sino ang nagpapakain kanino? Sino ang may trabaho sa inyo? Ako? Ako sa pension ko lang po, ng sa isang taon, 2 beses lang. Okay, pensyon. Oh, pa ako Ilang taon na naman kayo, eh, Nay? ha? Ilang taon na kayo? 75 po. 75! Uy, malakas ka pa ha, in Pero fairness. siya naman naglalaba doon. Pagkatapos, naman niya ako na mamalansa ako. Plansa lang ako kasi Oo. ang kamay ko naman hindi O, naman syempre. pwede talagang Oo. maano. Mahal na mahal mo yung anak mo. Ha? Mahal na mahal. Spoon kasi kay tatay niyan. Spoiled sa tatay. Bunso Kamukha ba? ng ama niyan, kaya gigil na gigil ako. Bunso? Mm. Ayun, kaya. Bunso. So yan ngayon ang itatanong natin kay Nene. Kung anong dapat gawin. Oo, Napalis kasi, ko sila ng bahay. kasi parang sa ito yung sa kwento mo, no? Para siyang walang Desisyon. desisyon, Tama. walang karapatan, walang respeto. Yun. Ikaw ba ay walang kwentang anak? Ayun ang tanong. Kasi doon sa paglalarawan ni nanay, parang ganun eh. Ang suma total. Nako, masakit pakinggan, ano, Nene, yung tanong natin. Kasi syempre, gusto naman natin tayo ay mahirang na huwarang anak. Pero mukhang malayo ka doon. Pero totoo bang walang kwenta kang anak dito kay Nanay Norma? Ma'am, sa totoo lang po, ma'am, ako po ay nagtatrabaho din po, ma'am. Isa ako rin nagmamasad at naglalabaw rin po. So may 3 akong anak, ma'am, college. So lahat, ma'am, na kinikita ko, ma'am, ibinibigay ko din sa mga anak ko. O napakolehiyo mo naman Yes, ang mga ma'am, anak mo? dalawa na po mga ngayon. Aba, di maganda. Anong Portrait kinukurso? Anong kurso? Fourth year college po, teacher sa Besting. Ah, At isa wow. naman po, honor student, dun po sa QCC po. Wow!
Yes, ma'am. Okay. So, ngayon naman, ma'am, yun, about naman po sa tatay ng mga anak ko. So, pag pumupunta lang po kasi sa bahay, nagbibigay ng konting pagkain lang. So, minsan nakakapasok din, minsan hindi marinig ang TV, malakas. So, napapaakyat din po siya. Okay, pero ikaw naman, sang-ayon ka sa nanay mo na mapang-abuso yung asawa mo. Opo, ma'am. Sang-ayon naman po ako, aminado naman na So totoo. sinasaktan ka. Ma'am, nasampal lang, ma'am. O, nasampal na. Yes. Madalas, ma'am, yung minumura ako, hayop, lahat, ganun po. Araw-araw yun. Araw-araw? Tiniis ko po, 18 years old po. Tiniis ko po yun, ma'am. Tiniis mo ng 18 taon. Yes, ma'am. Ayun. Hanggang sa hindi ko na kaya, hanggang sa pinaalis na lang namin. Ako na mismo. Ikaw na mismo. Yes. Ayun. O, yun naman pala. Sang-ayon siya na talagang may pagkawalang ya. Pinaalis niya doon, ma'am. Nakikita ko natutulog doon sa daan ng paghakbang ko na ganyan. Akala ko mahuhulog ako. Kaya galit na kaya pinaparo ko na siya. Ayun. Hindi yung pwedeng ganyan na pinaalis mo, diyan ka pa nakikano yung aso. Okay. Kaya ngayon galit na galit ako sa kanya. Walang Kapag trabaho? nagagalit ako sa kanya, Oh. parang sumasama loob niya sa akin. So, Yun ngayon, yun ang ma'am, gusto ko wala na po mangyari. ngayon sa bahay siya. Mabuti naman ngayon wala na. Wala na ngayon. Opo. Pero, ano ba yan? May pagtingin... may pagmamahal ka pa ba dyan sa asawa mo? Sa ngayon, ma'am, wala na talaga. Kasi sa dami na lang niyang ginawa na sama na loob sa akin. Ayun. Nang bababae pa. Hindi naman, ma'am. Bakit? Alam mo, umiiyak ka pa rin, ano? Siguro mahal mo pa yan. Hindi yun, ma'am. Kasama lang yung loob. Ay, hirap lang. Bakit sumasama sobra ang loob mo sa kanya? Kasi, Dahil, ma'am, sa tatlo ko ng anak ko, paano ko mapapatapos sila, ma'am? Sa hirap ni ma'am ng buhay. Laging gipit. Kaya, kita mo, parati kang gipit, pero napag-aral mo rin Yes, hanggang ma'am. kolehiyo kahit paano. May eskola naman kasi ang anak niya eh. Honor Scholar. lagi yan. Hangad ko yan. Honor. Honor. Ang ayaw ko lang sa kanya yung bibig niya narinig ng kapitbahay. kasi Sino- malay, Oh. ang isa kasi ako nahihirapang huminga. Ayaw ko lang kailangan sinasagot mo ko. Nahihirapan nga akong huminga. Kailangan ko nang ilakasin ang bibig ko. Kaya iniiyakan kita talaga, nagagalit talaga ako. Galit, sir, galit. Pag napupuna ko lang siya, ma'am, sabi niya sa akin, wala tayong ginawa. Huwag mo na kong kabigin. Nga ikaw ang nanay ko. Tama ba yan? Na. Sabi ko lang kung sino, ma. Oo. Dahil Tingnan mo, ha? Na ilalabas ko. Lahat na nilalabas ko sa iyo ni totoo. Ba't mo sinasagot ako ng ganyan na hindi, huwag mo na kong sapin. Hindi na kita nanay. Mula ngayon. Mali! Oh. Anak mo, nanay mo ako! Dito mo lang inano yan! Sige, ilabas. Ha? Yung may sakit ka ba, Ne? May sakit niya, waiter. Waiter po. Tingnan mo, hindi na siya makabili-bili ng gamot niya. Bakit hindi ka Sa pension ko lang kinukuha yun. Wala Minsan na maawa yung naman pera ko, ako. ma'am. Na ibibigay ko sa anak ko. Kinakapos talaga siya. Ay, Dahil binibigyan. sabi ko, Paano ka pa nakakapagbasahe kung hindi ka makahinga? Tubig lang, ma'am. Ha? Wala ko ng awa tubig. nga ako din talaga Tubig, eh. kawawa naman. Tingnan mo ang ano niya, liig niya, o ayan, ayan, o. oo. Kaya hindi ko sa may mana, kahit na ganun siya sa akin. Baka naman inaabutan mo pa yung asawa mo ng pera. Sila, ha? Hindi. Hindi? Kasi mga anak ko lahat. Oo. Yung tatlong Maria. Oo nga. Pero, Kita siya ng 500. Hindi, ma'am. Hatiin niya doon sa dalawa. oo. Meron ka daw 6 na pusa. Hindi ka kaya allergic sa mga pusa? Yun, isa pa yan. Hindi naman po, ma'am. Paano mo alam? Hindi ka Ma'am, makahinga. Ma'am, ano Oh. naman, ma'am? Meron naman, ma'am, sila kulungan at saka meron naman Hindi, silang hindi, ano. hindi sa kulungan. Una, dapat hindi kinukulong. Pero, hindi ka ba allergic? Hindi naman po, ma'am. Ayan, okay. O, tingnan natin yung mesa ng ebidensya. Dito makikita na may 6 na pusa. Okay ka lang naman sa pusa, nanay. Hindi ko gusto. Ang laki po ng pusa. Ha? Blue. Ha? Hindi yan po sa tao yun. Ay, sorry, Ano sorry. na yung pusa? O gulo na May yun. 6 na Pati ako pusa. napatingin eh. Tao po yan. Oh, so kakayanin mo ba tong 6 na pusa na ito? Napapakain mo naman ng tama. Pakain ko naman, ma'am. Okay. Pakapon na natin para hindi na dumami. Opo, ma'am. Yun naman, ma'am. Gusto ko, ma'am. Oo, ipapakapon natin. Nay, Norma. Yes, ma'am. Oo, Yun, huwag mo gusto naman ko, ibusabos ma'am. yung mga pusa. Baka itapon Mabait mo. naman Injection sana, na rin ma'am. yan, Kayo ma'am. lang, hindi ko gusto yung makita ko malaki na naman yan, malandi ka pa. Ay, Ay, naman, malaki naman ang malandi. yan, Pumapasok malandi. Sabi na mo, Ay.
Ako talaga ako dyan. Oh, teka muna, Nene. Huwag na natin sila ikulong, pero pakapon na natin, Sige, ha? ma'am. Salamat, ma'am. Pakapon na natin, lagyan natin ng collar para Ay, hindi salamat. pang-initan. Salamat, Tapos ma'am. yung kanilang laruan, meron kaming ganon. Para hindi na sila lumalayo ng bahay. Ha, pakapon natin. Ay, may video pa, oh. Ayan, oh. Ayun nga sila ako kanina umaga Original yung yan, ganun na pinasok kami. Original, ma'am. Ayun. Oh, ang Original cute yan, ma'am. naman. Ay, hindi na raw niya kailangang maging kasing tulis ng kanyang tukayo para makita kung gaano kawalang kwenta daw na anak. Ha? At nanay, si Nene. Ayon yan sa kakampi ni Nanay Norma. Palos, humarap ka na. Ayan, alias Palos. Palos, ano ang masasabi mo sa sitwasyon ng mag-ina? Kasi po, halos araw-araw nakikita ko sila na nag-aaway. So, kaya nag-aaway dahil ito sinasaway, ayaw makinig, sinasagot pa niya si nanay. Yun, hanggang sa nagdidibate nila hanggang nag-aaway na. Sir, ano madalas ang pag-awayan nilang mag-ina? Yung minsan sinasabihan si Rosalie, yung mga pusa, linisin yung dumi, tapos yung mga gawaing bahay ba. Palagay ko normal naman yun sa mga mag-ina. Pero doon naman po tayo sa asawa. Balita po namin, nakikita nyo daw po na palihim po sila nakikitang mag-asawa. Opo, na ano ko yun, na kita ko yun. Siguro baka gustong pumasok sa bahay nila o gusto siyang makita kasi ano daw, parang walang damit yun, parang nag-aano ng damit sa bahay nila. So hindi siya yung parang nagsisweet-sweetan sila. Hindi naman po. Talagang dumadayo lang para kumuha ng gamit. Opo, Ganon. Ibigay mo na lahat na kasi ng gamit. Bakit binabalik-balikan Pero pa? ate ko ring relate din ako sa ganun. Yung unti-unti mo isasoli kapag bagong hiwalay. Kasi gusto mo pang makita, gusto mo pang makausap. Huli na ang lahat. Tama. Kailangan clean break para makamove on. Unti-unti, ay, may naiwan ka pa palang Tapos minsan magpapadeliver ka. Tapos, ay, mali yung address sa'yo napadala. Mga technique mo, Ryla. Oy, si Nene, tignan mo. Feeling ko, mahal pa niya eh. Bakit ka naiiyak? Kasi naaawa ka? Ano, bakit? Naawa sa sarili niya. Nalabaw ako sa sarili ko. Sobrang... Ayaw niya na talaga sa asawa niya. Ayun, hindi lang niya mahindian. Oo. Ako pa rin ang ano niya yung pinipili talaga. Ay, sus, Mariosep. Parang ang hirap naman ng dinadala mo, Day. Oo, parang ang Natawa hirap. akong nainis. Kaya ginanyan ko siya para maintindihan niya kung bakit ganon na ang nanay mahalin. Kailangan mahal mo nanay mo talaga. Mahalin niya. Huwag na laban na laban sa akin na kahit anong mangyari. Tay Palos, may tanong po ako. Kunyari, may anak kang babae na kagaya ni Nene. Ganito rin ba mararamdaman mo kagaya ni Nanay Norma? Maiinis ka rin ba? Makukonsume pag sinasagot-sagot ka ng anak mo? Ayaw po. Kabal, sige. Kasi ano mo? depende naman sa sitwasyon, depende rin sa ugali ng anak ko. Kung matigas naman ang ulo, mag-aaway kami. Kung di nakikinig sa payo sa akin. Kung ano nangyari doon sa kambal mo, kwento mo na kay ma'am. Ang ayaw ko sa lahat, ma'am, yung mumurahin ako ng anak ko, ni minsan di ako namura ng anak ko eh. Yikes, naku. Opo. Parang Kasi naku, po ako di ewan. nananakit sa anak. Ang inaano ko lang po, diplomasya. Kasi po nasa barangay po ako eh. Naku, masakit yun. Yung Minsan man, ma'am, hindi ko yan nasaktan sila. talaga, dapat lang naman. Bibig lang ako sa bibig. Okay, so yan, si Palos, malinaw kakampi ni Aling Norma. Ito naman ang kakampi ni Nene. Lasong pag-ibig, ayan daw ang tumama sa kaibigan niyang si Nene. Kaya sana patawarin na lang ni Nanay Norma, alang-alang sa mga apo niya. Kakampi ni Nene, Gina, humarap ka na. Minsan naman kasi ate, minsan kasi nay, wala ka naman sa lugar kasi. Wala ka sa lugar. Pagod po pagod si Nene. Tapos bigla mo na lang bubungangahan. Galing yan sa paghahanap buhay. Intindihin mo naman kasi minsan, nay. Kawawa naman
tong anak mo. Nanay Jaina, bakit mo nasabing wala sa lugar si Nanay Kasi Norma? minsan mabunganga din po siya eh. Aminado naman si Nanay Norma. Talak-talak Mabunganga po siya kayo talaga, na, matalak Nanay siya Norma. talaga. Yes. Oo, aminado siya. Matalak siya talaga. Proud siya. Matalak siya. So, ang gusto ko lang, intindihin mo siya. Pagod yan eh. Naglalaba, nagmamasage. Tapos pagdating, Tama ka. bubungangahan mo pa. Ando na tayo sa pagmumura. Okay. Ate Gina, matagal mo ng kaibigan si Ate Nene, no? Wala na rin Bahay sila ko yan. dyan. Oo. May asawa pa po kayo ngayon. Balo na din. Balo na rin po. May mga anak din po kayo. 3 lalaki. Halimbawa, kayo po yung nasa posisyon ni Nanay Norma. Mura-murahin ka ng anak mo kasi tinatama mo. Masakit po talaga. Masakit. So, naunawaan mo si Sa isang nanay? ina, oo, naunawaan ko siya. Pero intindihin niya yung damdamin naman ng isa. Yung intindi ba? Yung pang-uunawa ba po? Kasi, alam mo yung anak ko na 6 years old lang, si Pepe at saka si Pilar. 6 na taong gulang. Pag iniirapan ako niya, naiiyak ako. Oo, te. Oo, ma'am. Pag Masakit iniirap- po yan, Ano ma'am. pa kaya ako mamarinig mo na murahin ka? Kaya nga, hindi ko kaya Napakasakit yun. sa isang ina ang murahin ng anak. Pero, Ayun. oo, nandun tayo sa pagmumura. Pero intindihin niya yung kalagayan ng anak niya dahil siya ang kumakayon. Parang may Siya ang tanda. kumakayon araw-araw. Dr. Love, kapag napariwara ang anak, madalas ang sisi sa magulang. Hindi ba pwedeng sariling kagagawan din ng mga anak yung kanilang asal? Totoo yan, Ate Kuring, lalo na kung nasa edad naman siya. Kung ang bata ay lumalaki pa lamang at nakikita na natin na walang modo ang bata, masisisi natin ang magulang. Yun ang madalas nating sinasabi. Pakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa'yo kung anong klaseng puno meron yan. Pero kung nasa hustong gulang na, ang mga anak mo, may sariling pag-iisip na yan. Hindi na pwedeng isisi sa magulang. Ayun, okay. Nasa sayo na rin yun. Diba? Kasi magbubunga nga ba kung wala rin nakikita? Talagang kailangan kung meron kayong desisyong magsama sa ilalim ng isang bubong, bigayan po yan. Kailangan bigayan yan. 9:21 ang ating narinig na awitin ay buhat po kay Billy Paul. Ang title niyan, Me and Mrs. Jones. Magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag sa programang Dr. Love Radio Show until 10 o'clock. Samahan niyo kami, Bago natin ibigay reaksyon ng ating mga listeners, napuna ko lang yung balita kanina na iminungkahi po ng US State Department na obligahin ang mga aplikante para sa business at tourist visa na mag-post ng bond na aabot sa $15,000 o nasa 860,475 pesos bago makapasok sa Amerika. Wow! Malaki yun, ha? $15,000 kung business visa, Kung business visa, pwede. Pero kung tourist visa, mga kapatid na Amerikano, kung tourist visa, bakit ko ilalagay ang $15,000 kung meron man akong $15,000, ibibigay ko sa inyo at patutulugin ko yung $15,000 na yan para lang makakuha ng visa at makita ko ang Amerika? Sa inyo na yan. Sa inyo na lang yung Amerika. Kontento na ako dito. Ang daming pupuntahan. Kung gusto magturista, huwag na kayong lumayaw. Pupunta kayo sa Vietnam. Mag-enjoy kayo sa Danang sa Vietnam, Halong Bay. Or pumunta kayo sa Thailand. Ang sarap ng pagkain doon. Di ba? Singapore, although mataas ang standard of living sa Singapore, medyo may kamahalan doon, Hindi ka pwedeng ngumuya-nguya ng chewing gum, ng bubble gum. Pero, this is incredible. $15,000, $15,000, ibaband ko para lang makakuha ng visa at makatuntong ako sa Land of the Rising Sun sa Amerika. Excuse me, sa inyo na lang yan, sa inyo na lang. Kontento na akong mag-tour sa Europa. Ang daming mapupuntahan sa Europa. Hindi ganyan kahigpit. Talaga ito si paring Trump o si paring Donald, Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo, matanda ka na. Alam mo nang ginagawa mo. Abi Santos, sabi niya, naawa ako, pareho sa mag-ina. Nalagay sila sa mahirap na sitwasyon. Naunawaan ko ang malasakit ng nanay sa kanyang anak na sinasaktan ng asawa. Totoo po yan.
kapag magulang ka at ang anak mo ay nalaman mo sinasaktan ng asawa niya, ba, tinamaan ng kulog na ito. Ako nagpalaki dyan, hindi ko dinampian ang mukha niya ng kamao ko. Pagkatapos ikaw, ano ka? Libre yung sex mo? Aalipinin mo siya pagkatapos sasampalin mo, kambing ka? Ay, pwede yan. Eunice Pepito, Nanay Norma, baka naman kasi wala ka naman talaga sa lugar kung bungangaan mo si Nene eh. Galing daw pala sa trabaho kahit naman siguro ako may inis ako niyan. Pagod ka na nga sa trabaho, ganun pa abutan mo sa bahay, one time lang. Upuan ninyo ang problema at pag-usapan po ninyo. Tama. Tama si Eunice. Kasi nga, minsan nakasanayan yung pagbubunga nga. Di ba? Yung iba, ordinaryo na lang sa kanila yung pagbubunga nga eh. Hindi na naiisip na itong anak ko galing sa trabaho, nagmasahe ito, pagod na pagod ang katawan nito. Pag uwi sa bahay, imbis makapagpahinga, bubungangaan mo pa. Rio Jeng Alva, dapat makinig si Nene sa nanay niya. Gusto lang naman ng nanay na malayo sa pwedeng mas malalang kalagayan si Nene sa kamay ng kanyang asawa. Aminado naman si Nene, wala na siyang pagmamahal. Di ba? Kaya lang, alam nyo, emosyonal itong si Nene dahil meron siyang problema sa thyroid. Tinanong ko kay doktora yan eh. Oo. Masyadong emosyonal yung mga ganyan. Yung merong goiter, dapat unawain natin sila. Masyadong emosyonal po yung mga yan. Si Andrew Villanueva, sabi niya, hindi naman po sa nakikialam, pero ayoko makialam sa problema ng mag-ina. Alam niyo na ang dapat gawin. Nene, magpakumbaba ka sa nanay mo. Pareho na kayo matanda ng nanay mo. Lalo na nanay mo. Sabi niya, pabalik na sila, tayo patuloy pa lang, papunta pa lang tayo dun sa buhay. Tayo na ang umintindi sa kanila. Mahal ka ng nanay mo. Alam mo, hindi lang sila nagkakaintindihan kasi parehong emosyonal yung dalawa. Parehong emosyonal yung dalawa. Maria Carmina, Nene, dapat pagsabihan mo yung asawa mo na wag nang mumurahin ng nanay mo. Wala siyang karapatan na gawin yun sa nanay mo. Naintindihan namin ang hinanakit mo sa nanay mo, pero siya pa rin ang nanay mo. Ilang buwan kanyang dinala sa tiyan niya. Naiinis ako. Analinda Cortez, ay Diyos ko pong mahabagin. Wag niyong mumurahin ang mga magulang niyo. Masama yan. Ang mga magulang din, hindi sila perfecto, pero kailangan pa rin natin silang igalang. O ngayon, sa mga nanay, sa mga magulang, alalay din po naman tayo, ha? Alalay din po naman tayo. Okay, batiin natin si Boyax Abud Jr. ng Samar na nakatutok po sa ating programa. Boyax, maraming salamat sa iyo. Si Boyax Abud Jr. ng Samar. Salamat sa iyo. Samantala, itong sa Pasay City, si Roberto Ignacio, sabi niya, magandang gabi, Kuya John. Pakibati naman po yung mga kaibigan ko na sina Ayana Alexandra Gonzalez, Charlene Joy de Guzman, Gabriela Eliza Samonte, Julian Deomampo, Justin Therese Bonoan, at Sofia Bianca Musni. Maraming salamat buat sa Pasay City. Alan Hungko, magandang gabi po sa inyo. Francis Anthony Gador ng Antipolo, Au Villaflor ng San Pedro Laguna. Sa Pateros, Angelita Banataw, shout out tayo kay Maria Erica Lopena, kasama na nanginginain ng saging na matamis. Ano ba yun? Saging na saba na minatamis. Si Riza Templadong parang kape. Evelyn Fortunado ng Real Quezon, Julieta Sugitan, Herbert Gaor, Andrea Enamoto ng Tokyo, Japan, Engineer Mercy Santos, listening to your nice program. Salamat po, Engineer Mercy Santos. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna.
Hirap ako magsalita, parang barado ng konti ilong ko. Nasal, no? Ay, nako. Baka sa sipon. Jobert Dasera Tripoli ng Baybay City, Leyte. Pabati po ako, sabi niya. Kumakain. Ang ulam ko po, ubod ng kawayan na adobo. Nilagyan ng sardinas. Paborito mo ba ito, Dr. Love? Ano po ang klaseng luto ang gusto mo? Ginataan o adobo? Lagyan ng sardinas. Kain po tayo. Ang tawag doon, labong. Di ba? Nilalagyan pala ng sardinas yun, inaadobo. Bamboo shoots. Oo, labong. Yung aking... Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Oo nga. yung aking maliit na lote sa Pila, Laguna, meron akong dalawang, actually marami na na puno ng kawayan. Hindi ko na napapasyalan. Dati nakakakuha ko ng labong. Oo. Pag hindi naman kayo marunong magluto ng labong, useless, di ba? Kailangan marunong magluto. Misis ko hindi marunong magluto ng labong. Yung mga labong, naging kawayan na ngayon. Hindi ko napapasyalan Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Good evening. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Buwabati sa kanyang pinsan na si Maria Garcia ng Paris, France. Paris, France. Merci beaucoup. Garcia Vincent ng Gloucestershire, UK. Gamsky Tisoy ng Pateros. Uy, bagong pangalan to. Gamsky Tisoy ng Pateros, magandang gabi. Chato Sakluti, kaibigan, good evening. Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, Marife Vito Melano, Lori Feria Flores ng Pasay, and Arnold Aceveros. Good evening, Dr. Love. Nakikinig po lagi kami sa programa nyo. Bago matulog, taga-tungkong mangga po kami ng San Jose del Monte, Bulacan. Arnold Aceveros, maraming salamat po sa inyo. Arnold, maibigan mo yung susunod na itatampok nating awitin sa ating programa. Ito'y awit ni Whitney Houston at ang title nito, I Will Always Love You, sa pagbabalik ng Dr. Love. Alas 9:41 ng gabi, sa bahaging ito ng ating palatuntunan, tungayin natin ang isang liham kasaysayan. Padala ni Krishna ng Pasig City. Narito ang kanyang liham. Dear Dr. Love, paano nga ba magtrabaho ng maayos kung may mga katrabaho kang ginagawan ka ng intriga? Tawagin niyo po ako sa pangalang Krishna, 35 anyos, mula sa Pasig City. Matagal na rin po ako sa pinagtatrabahuhan kong manufacturing company at alam ng mga kasabayan ko kung paano ako magtrabaho. Dahil mahal ko ang aking trabaho at ito ang aking source of income, ginagawa ko po ang best ko at super focused ako sa anumang ginagawa ko pagdating sa trabaho. Pero sadyang may mga taong maraming time para mang-intriga at gumawa ng issue laban sa akin. Hindi ko po alam kung galit ba sila sa akin kahit hindi ko naman sila inaano. Hindi ko rin alam kung naiinggit ba sila sa akin kahit na pare-pareho naman kami ng sahod at posisyon. Hindi ko rin alam kung sadyang toxic sila at gusto lang nilang manira ng kapwa. Kabilang na rito sina Jonalyn at Caroline. Pinapalabas nilang sinisiraan ko raw sila sa mga katrabaho namin at kung ano raw ang sinasabi ko against them. Hindi ko po alam kung bakit merong ganitong issue against me, gayong wala naman akong sinasabi about them or against them sa ibang tao. Isa pa, I'm not the type na mahilig magmarites, lalo na sa mga taong hindi ko naman ka-close. I'd rather go home or take a rest sa halip na makipagchismisan sa iba. Dahil sa claim nilang ito, kinakausapan nila
ang iba naming mga katrabaho para siraan ako at makakuha ng sympathy from them. Hindi nila alam na nakararating sa akin ang mga ginagawa nilang ito. Ang sa akin lang, Dr. Love, gusto ko lang po ng peace of mind at mag-focus sa aking trabaho. Pero dahil sa ginagawa nilang ito, ang awkward at uncomfortable magtrabaho knowing that there are people like them around na nakababother po sa iyo. In as much as I want to ignore them and their mischief, affected po ako to a certain extent. Ano po ba ang dapat kong gawin sa mga taong katulad nila? Umaasa, Krishna ng Pasig City. Atin pong balikan ang kasaysayan nitong si Krishna ng Pasig City. Nako Krishna, maraming salamat sa iyo. Alam mo, ang pinagdadaanan mo ay pinagdaanan ng napakaraming tao. Minsan, si Dr. Love ay nagpapasalamat sa nature. Dahil ang programa natin palagi nasa gabi. In the early days of our program, na-assign pa tayo ng hanggang alauna ng umaga hanggang alas 3, alas 12 hanggang alas 2 ng umaga, 11 to 1, 10 to 12, ngayon ay 8:30 to 10. Pero palagi sa gabi. Anong advantage pag sa gabi? Well, iba sa broadcast, sa amin kasi, mas maraming tao sa daytime, sa gabi, skeletal force lang kami. Ganyan. Unless merong malakihang kalamidad, yan, nandiyan ang mga taga-news, di ba? Pero bahagi yan ng mga paghahanap buhay natin, pakikisalamuhan natin sa ibang tao, no? Hindi natin po pwedeng ma-please lahat. May mga taong toxic in the sense na ang ugali nila ay talagang ugaling makahayop, no? Hindi ugaling tao na gusto makialam sa buhay ng may buhay at hindi yung buhay nilang pakialaman nila. Marami yan. Nakalulungkot lang pero hindi natin po pwedeng piliin yung makakasama natin sa trabaho. Ang mahalaga ay nagagampanan natin ang ating tungkulin dahil tumatanggap tayo ng sweldo buhat sa kumpanya. And if you are being affected already by the people around you, maaari kang makipag-usap sa inyong supervisor or sa immediate supervisor or sa manager at sabihin mong nagiging uncomfortable ka sa sitwasyon dahil sa mga kumakalat na mga chismisan at you can name names kung meron kang mga ebidensya. Kailangang malaman ng management ang bagay na yan sapagkat makaka-apekto yan sa performance ng bawat isang tao, lalo kung ikaw ang apektado. Pero siguro gusto ko lang ibahagi sa iyo na may isang paraan pa. If you can't beat them, join them. Sabi nga, hindi mo kinakailangan maging chismosa o maging marites katulad nila. Hindi mo kailangan maging mabait sa kanila. Hindi mo kailangan manira ng kapwa at gawin yung kanilang maling ginagawa. Pero mas maganda at kung kaya mong gawin is to make friends with them. Alamin mo kung anong weaknesses sa mga tinamaan ng kulog ng mga mahaderang mga babaeng yan. Kung kaya mong bumili ng Toblerone, alam mo yung mga malalaking, ganyang kalalaking Toblerone, yung regaluhan mo sila ng Toblerone, isaksak mo yung tsokolate sa bunganga nila hanggang hindi natutunaw yung tsokolate, hindi makakapagsalita yan. Pero minsan, nagiging effective yung palagi tayo nakangiti sa kanila kahit walang hiya ang mga taong yan sa atin, pinakikitaan natin ang mas maganda. May malaking pagkakataon na mapahiya sila sa sarili nila kung makita nilang hindi ka apektado dun sa kanilang paninira, pagkos pinakikitunguhan mo pa rin sila ng maganda. At kung talagang hindi mo na kaya at masyadong toxic na
you can consult or meet with your immediate supervisor at sabihin mo ang iyong concern, sabihin mo na naapektuhan ang performance mo at ayaw mong mangyari ang bagay na yan. I'm sure, again, yung manager or supervisor will do something about it pag nalaman lang maapektuhan ang production. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.